Ang sabi nga nila, dalawa lang daw ang sigurado dito sa mundo, at ito ay ang death o kamatayan, at taxes. Hello at welcome again sa aming munting channel. Sa episode na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay-bagay na ikinakaltas sa aming sahod bago pa ito ma-deposit sa aming bank account. Kaya kung ready ka na ay umpisahan na natin. So, dito sa Canada may tatlong mandatory deduction sa aming sahod. Ito ay income tax, CPP o Canadian Pension Plan, at employment insurance. Ang income tax ay nahati sa dalawa, federal at provincial taxes. Ang federal tax rate ay pare-pareho ito all across Canada, pero ang provincial taxes ay iba-iba ang tax rate depende kung saan province ka nagtatrabaho. Sa taong 2024, ito ang federal income tax rates namin. Ang pinakamababa dito ay 15% at ang pinakamataas ay 33%. Sa provincial tax naman, gaya ng sinabi ko kanina, ay iba-iba ang tax rate depende kung saan province ka nakatira at nagtatrabaho. Pero kami dito sa Vancouver, ang provincial tax rate namin sa taong 2024 ay ito. Makikita nyo sa table na ang minimum tax rate namin ay 5.06% at ang maximum ay 20.5%. Halimbawa, kung ang taxable income ko sa taong 2024 ay $100,000, ang pag-compute ng federal tax ay ganito. Yung unang $55,867 will be taxed at 15%, so meron siyang total amount na $8,380.05. At yung remaining $44,133 will be taxed at 20.5%, with a total amount of $9,047.27. Kaya, ang total federal tax na babayaran ko ay $17,427.32. Sa provincial tax naman, based din sa example natin na $100,000 na taxable income, ang first $47,937 will be taxed at 5.06%. Ang second amount na $47,938 will be taxed at 7.7%, and the remaining $4,125 will be taxed at 10.5%, for a total provincial tax of $6,549.97. Number 2 sa mandatory deduction sa aming sahod ay yung Canada Pension Plan o CPP, which is 5.95% of your income or a maximum of $3,867.50 sa taong 2024. Pero ito ay mag times 2 kung ikaw ay self-employed dahil bayaran mo rin yung employer's portion. Lastly, ang pangatlo sa mandatory deductions ay yung employment insurance, which is 1.66% of your income or a maximum of $1,049.12 sa taong 2024. Sa example natin na $100,000 na taxable income, higit $17,000 ay napunta sa federal tax, higit $6,000 sa provincial tax, halos $4,000 ay napunta sa Canada Pension Plan, at higit $1,000 ay napunta sa employment insurance, for a total of almost 29,000 mandatory deductions, or 29%. On a monthly basis, ipapakita ko sa inyo ang aking payslip noong nakaraang buwan para may idea kayo sa aming mga deductions kada sweldo. $15.30 ang aming sweldo kaya kinopya ko na lang ang laman ng dalawa kong payslip at inilagay sa table na ito para mas maganda ang presentation. Makikita dito na 71% lang ang net pay. Pero hindi pa dito natatapos ang kalbaryo dahil pag mag-grocery ka ay ma-charge ka ng 7% na GST at 5% na PST, kaya in reality, higit 40% ng sahod ng mga Canadians ay napupunta sa tax. Ito po mga kababayan ang realidad ng taxation dito sa Canada. Sabi ng iba ay okay lang daw dahil marami din naman benefits ang binibigay ng Canadian government kagaya ng free medical services at iba pa. Pero para sa akin, ay hindi na magandang tignan na halos 50% ng inyong income ay napupunta sa tax. Anyways, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa aking mga uploads. Adios!